Bago tayo magsimula, gusto ko lang batiin ang bagong miyembro natin ngayong buwan. Shout out sa iyo Jones Padilla. Shout out sa iyo Noled Mandanay. Shout out sa iyo Sari Aliaban. Maraming salamat sa pagsali sa membership natin at sa patuloy niyong pagsuporta. Dito muna tayo sa gitna ng dalawang dambuhalang puwersa kung saan ang hangin ay literal na nanginginig sa tindi ng kanilang presensya. Ang dalawang nagbabanggaang pressure ay pormal nang nagtagpo sa gitna, sa pagitan ng dalawang grupo, na tila isang bombang handa ng sumabog. Sabi ni Sorayang sa kanyang isip habang sinusubukang labanan ang nakapanghihilakbot na aura na yayanig sa kanyang buong pagkatao, napakalupit na pressure. Mahirap manatiling gising. Maaaring mas malakas pa siya kaysa sa matandang si Dam Seyong. Hinarap ng ating bida si Song Ji-yumbek nang may matikas na paninindigan at nagtanong, gusto mo bang tumawid kami? Oo, maikling sagot ni Song Ji-yumbek habang naniningkit ang kanyang mga mata sa tindi ng obserbasyon. Napakalupit na eksena, dahan-dahan na nagsimulang maglakad ang ating bida patungo sa kabilang pampang. Humakbang siya sa ibabaw ng ilog at literal na lumutang ang kanyang bawat galaw. Sa bawat tapak niya, mabilis na gumagawa ito ng mga bula sa ilalim ng kanyang mga paa na sinusundan ng nakakangilabot na usok. Yanig ang buong kaisipan ni na Song Ji-yumbek at ng kanyang grupo sa tindi ng gulat na kanilang nakikita. Hinarap ni Song Ji-yumbek ang kanyang strategist nang may pagdududa. Wika ni Song Ji-yumbek, hindi mo ba tinanggal ang barrier? Tinanggal ko po, seryosong sagot ni Huang Gan habang binalot ng kaba ang kanyang mukha. Sabi ni Song Ji-yumbek sa kanyang isip habang sinusuri ang dambuhalang kapangyarihan ng ating bida na uukit ng panibagong kasaysayan sa Miriam, sa sandaling tinanggal ang barrier, ang sapa na yan ay nagiging tunay. Ang sapa ay totoo at peke sa parehong pagkakataon. Ang panlabas na puwersa ay hindi dapat maging sanhi ng pag-evaporate nito. Gayunpaman, nag-e-evaporate ito. Ibig sabihin, kaya niyang labanan ng array na ito anumang oras kung gusto niya. Ang demonic cult ay nakapagpalaki ng isang tunay na halimaw. Pagkalipas ng ilang sandali, pormal na silang nagtungo sa gazebo para sa isang dambuhalang tapatan ng mga pinuno. Hinarap ng ating bida ang Emperor Asura nang may napakakalmadong tono. Wika ng ating bida, ako si Sorayang, ang young leader ng demonic cult. Sabi ng ating bida sa kanyang isip habang sinusuri ang reaksyon ng kausap, ang mga nasa labas ng divine cult ay tinatawag kaming demonic cult. Gayunpaman, hindi siya nag-atubiling tawagin itong ganyan sa mismong mukha ko. Napakalupit na sandali, dahan-dahan na naghanda at nagbuhos ng tsaa si Song Ji-yumbek habang nanlilisik ang kanyang mga mata. Wika ni Song Ji-yumbek, iinom ka ba? Bumanat ang ating bida nang may matikas na paninindigan. Wika ni Sorayang, kung magiging maayos ang ating usapan, oo. Napaka-maingat mo pala, malamig na hirit ni Song Ji-yumbek habang sinusukat ang kumpiyansa ng bida. Hinarap siya ni Sorayang nang may napakaseryosong mukha. Wika ng ating bida, maraming tao ang nawawalan ng buhay dahil sa kawalan ng pag-iingat na ipinapakita bilang isang cool na personalidad. Literal na napatigil ang mundo sa tindi ng tensyon habang dahan-dahan na iniinom ni Song Ji-yumbek ang kanyang tsaa. Napakabangis. Mukhang ang entablado ay handa na para sa isang madugong diskusyon sa pagitan ng dalawang halimaw ng Zhongyuan. Hinarap ni Song Ji-yumbek ang ating bida nang may matikas na paninindigan habang sinusuri ang bawat anggulo ng kanyang pag-iingat. Wika ni Song Ji-yumbek, isang kawalan ng pag-iingat na ipinapakita bilang isang cool na personalidad. Tama ka, pero hindi ako ang tipo ng tao na gagawa ng mga pandaraya sa isang pampublikong tagpo. Malamig at walang kakurap-kurap na sumagot ang ating bida na tila binalot ng matinding kawalan ng tiwala ang paligid. Wika ni Sorayang, hindi ako naniniwala riyan. Napakalupit na revelasyon. Biglang nanggigil sa galit ang isa sa mga tauhan ni Song Ji-yumbek at sumigaw sa tindi ng pambabastos. Sigaw ng tauhan sa kanyang isip, ano? Ang lakas ng loob ng aroganteng maliit na to. Hinarap siya ni Song Ji-yumbek nang may nanlilisik na mga mata habang pilit na pinoproseso ang kawalang galang ng bida sa kanyang harapan. Wika ni Song Ji-yumbek, hindi ka naniniwala sa akin? Sinasabi mo yan sa mismong mukha ko. Bumanat ang ating bida nang may napakakalmadong tono na yayanig sa kumpiyansa ng sinumang makikinig. Wika ni Sorayang, hindi mo ba naiisip na mas nakakainsulto kung basta-basta na lang kitang pagkakatiwalaan dahil lang sa hiniling mo?
Bakit mo naman naiisip yan? Tak ang tanong ni Song Ji-yumbek habang yanig ang kanyang kuryusidad. Diniinan ni Sorayang ang kanyang napakatalas na obserbasyon tungkol sa madugong nakaraan ng leader ng Stillblood Fortress. Wika ng ating bida, alam ko na umakyat ka mula sa pinakaibaba patungo sa posisyong ito ng mag-isa. Hindi ko mapangahasang isipin ito, pero sigurado ako na ang bawat araw ay isang digmaan para sa iyo. Ang magtiwala sa isang tao na nagawang magwagi sa dulo ng isang walang katapusang digmaan na puno ng panlilinlang ay parang pagpasok sa lungga ng isang tigre na ilang araw nang nagugutom. Sabi ni Song Ji-yumbek sa kanyang isip habang binalot ng dambuhalang pagkamangha sa tindi ng insight ng ating bida. Oh. Ipinagpatuloy ni Sorayang ang kanyang pahayag nang may matikas na paninindigan tungkol sa sarili niyang landas. Wika ng ating bida, sa kasamaang palad, hindi rin ako namuhay sa isang malambot na buhay. Hindi ako nangangahas na pumunta sa isang mapanganib na lugar maliban na lang kung mayroon akong sandata sa akin. Isang napakalupit na ngiti ang semilay sa mga labi ni Song Ji-yumbek. Wika nito, masarap sa pakiramdam na purihin mo ako ng ganyan. Sinabi ko ang mga yon para maramdaman mo ang ganyan, napakalamig na hirit ng ating bida. Dambuhalang humalakhak si Song Ji-yumbek sa tindi ng katuwaan habang yanig ang buong gazebo sa kanyang boses. Sabi naman ni Huang Gun sa kanyang isip habang sinusuri ang tindi ng taktika ni Sorayang, likas lang na hindi niya pagkakatiwalaan ang fortress leader, pero ang matapang niyang sabihin ang kanyang mga opinyon habang ginagawang mas relax ang atmosfera, napakahusay niya. Hinarap muli ni Song Ji-yumbek ang ating bida ng may seryosong mukha. Wika ni Song Ji-yumbek, alam mo ba ito? Ano? Tak ang tanong ni Sorayang habang binalot ng misteryo ang susunod na sasabihin ng leader. Mukhang ang tapatan sa pagitan ng dalawang halimaw na ito ay formal nang bumubukas patungo sa isang revelasyong yayanig sa buong kasaysayan ng Merim. Hinarap ni Song Ji-yumbek ang ating bida ng may matikas na paninindigan habang binalot ng awtoridad ang bawat salitang kanyang binitawan. Wika ni Song Ji-yumbek, napakarami ko ng pinatay para marating ang posisyong ito. Karamihan sa kanila ay mas mahina pa sa akin. Simple lang ang rason, gusto kong alisin ang anumang hindi inaasahang variables. Maraming mahuhusay na tao, pero hindi lahat sa kanila ay magpapatuloy para maging mga halimaw. Para makarating dito, kinuha ko sila sa panig ko, o kaya naman ay pinatay ko sila. Isang napakalupit na ngiti ang semilay sa mga labi ng ating bida. Wika ni Sorayang, isang papuri yan. Tumango ang Emperor Azura habang naniningkit ang kanyang mga mata sa tindi ng pag-iingat. Wika ni Song Ji-yumbek, oo. Habang mas pinapahanga mo ako sa iyong martial arts at personalidad, mas lalo akong dapat mag-ingat sa iyo. Hindi kita pwedeng patayin dahil sa relasyon sa pagitan ng tatlong puwersa, pero gusto kitang supulan para sa kapakanan ng aking tagapagmana. Tapat ka, napakalamig na hirit ni Sorayang habang nananatiling hindi natitinag ang kanyang presensya. Bumanat si Song Ji-yumbek nang may dambuhalang kumpiyansa. Wika ni Song Ji-yumbek, ang tunay na lakas ay nagmumula sa katapatan. Gaya ng sabi ng dalagang yon, hindi ko kailangang magsinungaling. Iyan ang dahilan kung bakit ako malakas. Ipinapalagay ko na naiintindihan mo na ako ay isang tao na maaaring maglagay sa iyo sa mahirap na sitwasyon, o kaya naman ay magbigay sa iyo ng suporta. Kaya ngayon, sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mong sabihin. Kumbinsihin mo ako kahit na nag-iingat ako sa iyo. Sabi ni Sorayang sa kanyang isip habang dambuhalang nanlilisik ang kanyang mga mata sa tindi ng kagalakan sa hamon, sapat na ang napatunayan namin sa isa't isa na hindi kami madaling kalaban. Ito ang tunay na simula ng usapang ito. Lumipat ang eksena sa hardin ng Heavenly Alliance kung saan ang atmosfera ay dambuhala ng nababalot ng matinding pag-aalinlangan. Ang Alliance leader na si Dan Sehong ay pormal nang pumitas ng isang bulaklak habang naniningkit ang kanyang mga mata sa tindi ng pag-iisip. Wika ni Dan Sehong, hindi maganda ang isang ito. Marahil ay dahil ang aking puso ay wala sa tamang lugar. Napakalupit na eksena, inihagis ni Dan Sehong ang bulaklak sa hangin. Habang bumabagsak ito patungo sa lupa, literal na napatigil ang mundo nang ang bulaklak ay magsimulang maging alikabok at mabilis na naglaho sa hangin nang walang kasing bilis. Mukhang ang puso ng Alliance leader ay kasalukuyang nasa gitna ng isang dambuhalang unos, habang ang bawat paggalaw niya ay uukit ng panibagong panganib para sa buong Merim.
Dito muna tayo sa kailaliman ng prinsipyo ng Jianghu kung saan ang bawat tao sa Miriam ay may kanya-kanyang moral defect. Ngunit sa kabila nito, alam ng Orthodox Miriam kung paano kilitiin ang kiliti ng mga sibilyan. Maging ang mga nagsasabi na ang lahat ng tao sa Miriam ay iisa ay susuporta pa rin sa Orthodox Miriam pagdating sa usapin ng kagitingan at katwiran. Chivalry at righteousness. At ang beggar sect ang siyang nagpabatid sa mundo ng katwiran at kagitingang ito na mayroon tayo. Napakalupit na babala, kapag ang house sect ay hamarang sa daan at ang sistemang mayroon tayo ngayon ay nayanig, isang dambuhalang civil war sa loob ng Orthodox Miriam ang maaaring sumiklab. Sabi ni Dan Sehong habang naniningkit ang mga mata sa tindi ng kalkulasyon, tiyak na magiging isang variable yan na hindi ko inaasahan. Wala akong ibang mapagpipilian kundi ang buksan ang mga floodgates. Biglang pumasok ang isang mensahero at winika, Alliance Leader, narito na po si Mr. Kang. Matikas na sumagot si Dan Sehong, papasukin siya. Formal na pumasok ang panauhin at yanig ang buong silid sa kanyang presensya. Wika ni Dan Sehong, narito ka na. Humalakhak si Mr. Kang ng napakabangis, matagal na tayong hindi nagkita, Alliance Leader. Haha! Mabilis na lumipat ang eksena sa loob ng Heavenly Demon Divine Cult Military Office kung saan ang hangin ay mabigat sa tindi ng kapangyarihan. Isang mensahero ang mabilis na nagbigay ng ulat, General Strategist, mayroon pong mensahe mula sa Hidden Pavilion. Pagkalipas ng ilang sandali, binasa ni Ho Yosong ang liham at literal na nanlaki ang kanyang mga mata. Wika ni Ho Yosong, "Oho? Mukhang kumikilos na ang beggar sect." Sabi ni Ho Yosong sa kanyang isip habang nanlilisik ang mga mata sa tindi ng interes, ang beggar sect. Talaga namang magaling silang makaramdam kapag mayroong nagaganap. Malalagay sa mahirap na sitwasyon ang house sect. Paano kaya ito lalakbayin ni Gang Yachi? Isang napakalupit na ngiti ang semilay sa mga labi ni Ho Yosong. Sabi niya muli sa kanyang isip, lalo lang itong nagiging kawili-wili. Mukhang ang entablado ay handa na para sa isang dambuhalang kaguluhan sa Jianghu, habang ang bawat faction ay formal nang naglalatag ng kanilang mga alas para sa darating na unos. Dito muna tayo sa loob ng gazebo kung saan ang boses ng ating bida ay dambuhala ng nagpapakawala ng mga salitang yayanig sa pundasyon ng kanilang tapatan. Hinarap niya si Song Ji-yumbek ng may nanlilisik na mga mata habang sinusuri ang bawat anggulo ng kanilang usapan. Wika ni Sorayang, sigurado ako na nalaman mo na kung bakit ko sinabi sa iyo kung sino ako. Bumanat si Song Ji-yumbek ng may matikas na paninindigan sa gitna ng tensyon. Wika ni Song Ji-yumbek, inisip ko na para maging hindi gaanong limitado ang iyong mga ginagawa sa Zhongyuan. Tama yan, tugon ng ating bida ng may napakakalmadong tono. Wika ni Sorayang, kung tatraydurin mo ako pagkatapos nito, malalagay ako sa isang napakahirap na posisyon. Hinarap siya ng Emperor Azura ng may seryosong mukha na tila isang tigre na handang sumakmal. Wika ni Song Ji-yumbek, pero hanggang doon lang yun. Para talaga na mailagay ka sa isang mahirap na sitwasyon, kailangan ko na ako mismo ang kikilos. Tama ka, maikling hirit ni Sorayang. Napakalupit na sandali. Literal na napatigil at nanahimik ang ating bida ng ilang sandali habang tinititigan si Song Ji-yumbek ng may nakakangilabot na presensya bago binitawan ang dambuhalang bomba. Wika ni Sorayang, pababagsakin ko ang Steel Blood Fortress. Yanig ang buong gazebo. Literal na napatigil ang hininga at nag-freeze ang utak ng dalawang lalaking kasama ni Song Ji-yumbek sa tindi ng gulat sa narinig na deklarasyon. Ipinagpatuloy ng ating bida ang kanyang hamon ng may matikas na paninindigan, inaakala ko na ganoon din ang nararamdaman mo. Gusto mong burahin ang Divine Cult, hindi ba? Mabilis na ibinagsak ni Song Ji-yumbek ang kanyang tasa ng tsaa sa mesa sa tindi ng naramdamang katuwaan at tensyon. Wika ni Song Ji-yumbek, kung kaya ko, oo. Bumanat ang ating bida ng may napakalalim na realisasyon tungkol sa kanilang madugong kasaysayan. Wika ni Sorayang, iyan ang ating relasyon. Ang pait at madugong kasaysayan sa pagitan ng ating mga organisasyon ay lumikha ng mga magkakabuhol na kadena ng hinanakit. Gusto kitang pakiusapan na isantabi muna ang mga kadena na iyon ng panandalian. Tanong ni Song Ji-yumbek habang sinusuri ang bawat posibleng alyansa, gusto mong unahin nating pabagsakin ang Righteous Heavenly Alliance ng magkasama. Hindi. Napakalamig na sagot ng ating bida na yayanig sa lahat ng inaasahan.
Literal na nanahimik at naguluhan si Song Ji-yunbek sa tindi ng twist na ito. Wika ni Sorayang, ako ang magpapabagsak sa Righteous Heavenly Alliance. At sa mismong sandaling yun, isang dambuhalang buhos ng ulan ang nagsimulang pamatak sa gazebo na tila sumasabay sa tindi ng nagbabadyang unos sa Jianghu. Ikaw, hindi makapaniwalang tanong ni Song Ji-yunbek habang napaatras ang dila sa tindi ng revelasyon. Hinarap siya ni Sorayang nang may nanlilisik na mga mata at binitawan ang kanyang huling hatol. Wika ng ating bida, para mas maging tiyak, balak kong patayin ang alliance leader pati na rin ang lahat ng mga sumusuporta sa kanya. Paano? Huling tanong ni Song Ji-yunbek habang yanig ang kanyang kuryusidad sa tindi ng kumpiyansa ng ating bida. Mukhang ang entablado ay handa na para sa isang dambuhalang pagbabago sa kasaysayan ng Miriam, habang ang ating bida ay formal nang naglulunsad ng isang planong uukit ng dugo at apoy sa buong peninsula. Hinarap ng ating bida si Song Ji-yunbek nang may nanlilisik na mga mata habang binalot ng matinding determinasyon ang kanyang bawat salita. Wika ni Sorayang, pupuntahan ko siya. Literal na napatigil ang hininga ni Song Ji-yunbek sa narinig. Wika nito, makikipagkita ka sa kanya. Dahan-dahan na nagbuhos ng tsa si Song Ji-yunbek sa kanyang tasa habang sinusuri ang tindi ng kumpiyansa ng bida. Wika nito, hayaan mong magtanong ako ng isang bagay. Sige lang, tipid na sagot ng ating bida. Binitawan ni Song Ji-yunbek ang isang katanungang yayanig sa katahimikan ng paligid. Wika nito, tila dambuhala ang iyong hinanakit sa Righteous Heavenly Alliance. Totoo ba yun? Oo, napakalamig na sagot ni Sorayang. Usisa pa ni Song Ji-yunbek habang naniningkit ang kanyang mga mata sa tindi ng kuryusidad. Bakit? Hindi ko ipinapalagay na dahil lang ito sa mga kadena ng hinanakit na nilikha ng kasaysayan gaya ng nabanggit mo kanina. Hinarap siya ni Sorayang nang may seryosong mukha at winika, hindi ko pwedeng sabihin sa iyo ang dahilan, pero masasabi ko sa iyo kung gaano ko gustong isumpa ang leader ng Righteous Heavenly Alliance. Yanig ang buong lugar. Biglang nagbago ang atmosfera ng ulan na tila isang himala o bangungot na uukit sa kasaysayan. Napansin ito ni Yo Sandrine at literal na napatigil sa tindi ng gulat. Wika ni Yo Sandrine, bigla na lang bang umuulan ng nyebe? Napakalupit na revelasyon. Literal na nag-freeze ang utak ni na Song Ji-yunbek at ng kanyang mga tauhan sa tindi ng nakikita. Sabi ni Huang Gun sa kanyang isip habang nanginginig sa pagkamangha, hindi ako makapaniwala. Biglang nagbago ang panahon. Ang young leader, nilalabanan niya ba ang array? Binitawan ng ating bida ang pinakamabigat na deklarasyon na yayanig sa buong Miriam. Wika ni Sorayang, kung mayroon talagang Diyos sa langit at ang Diyos na ito ay bibigyan ako ng kahit isang pagkakataon, hindi ako mag-aatubiling patayin ang leader ng Righteous Heavenly Alliance. Kahit mga hulugan pa ito na ang lahat ng iba ay masusunog sa matinding pagdurusa. Dito muna tayo sa madilim na alaala ng ating bida noong siya ay bihag pa ng Heavenly Alliance. Napakasakit na tanawin. Isang babae at isang bata ang pinaslang sa mismong harapan niya sa utos ni Dan sa Hong. Literal na napilitan siyang aduko ang kanyang ulo sa lupa nang may matinding pighati. Hinarap ng ating bida ang kasalukuyan nang may nag-aapoy na puot sa kanyang mga mata. Wika ni Sorayang, nasusuka ako kahit isipin lang na kami ay humihinga sa parehong hangin. Ganyang klaseng tao siya para sa akin. Noon ay umaasa ako na magkakaroon ng milyon-milyong kopya niya para lang mapatay ko siya ng milyon-milyong beses. Literal na napatigil ang hininga ni Song Ji-yunbek habang nanlilisik ang kanyang mga mata sa tindi ng presensya na kanyang nararamdaman sa gitna ng bumabagsak na nyebe. Sabi nito sa kanyang isip habang binalot ng matinding kilabot sa tindi ng kumpiyansa ng kausap, ang lalaking ito, ganap na siyang nababaliw. Hinarap siya ni Sorayang nang may napakakalmadong tono ngunit puno ng nanlilisik na murderous intent na tila yayanig sa buong gazebo. Wika ng ating bida, naiintindihan mo na ba ang tindi ng aking puot? Napakabangis. Mukhang ang tapatan sa pagitan ng dalawang halimaw na ito ay formal ng uukit ng isang madugong kasaysayan, habang ang bawat butil ng nyebe ay nagpapatunay sa dambuhalang determinasyon ng ating bida na wasakin ang Righteous Heavenly Alliance. Maraming salamat sa panunood. Kung nag-enjoy kayo, click nyo naman ang like button at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga uploads namin.